Hey guys! Magandarang morning! Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-legit na vacancy nyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit na vacancy. And for today's video, nako, marami tayong pag-uusapan hinggil dito sa GMA Network. Grabe nga naman yon. And sa problemang nakaabang dito sa TVJ. So, asahan po natin na magkakaroon po ng rough ang laban natin ka-OG at may mga hindi inaasahan. Pero ang importante, ka-legit Americans, dapat sama-sama po tayo sa bawat laban ng TVJ. But before that, nais ko po muna nabigyang pansin ang patungkol dito sa Itbulaga po na nakasulat sa shirts ng TVJ and legit Americans. So ayan, kung makikita po ninyo, yan po yung logo ng ginawa ni Henyo Master Joey De Leon. And yan, yung sikat na logo ng Itbulaga during 1979 to 1982 nga raw. Sabi dito, yan yung logo design ng Itbulaga mula 1979 to 1982. Before, mas popular na logo nila sa RPN 9. And until now naman, napakaganda pa rin. Parang kumbaga ay nasa uso pa din naman. Ka-OG, actually napakaganda ng design. Actually, dito sa paborito kong logo ng Itbulaga, eto, yan yung paborito ko pong logo, yan nakikita nyo sa screen, yung may plato sa likuran. Nandito pa din yung design ni Henyo Master Joey De Leon. Kita nyo dito yung dila nung E saka B sa taas, EB po yan So, naisipan nilang gawing ganito, yung kulay red and gold na yan. EB pong ibig sabihin yan, and andyan pa rin yung kuntil, yung tang. Kaya, paborito ko to, Collegiate Americans. Kasi meron pang plato, kompleto, patungkol po sa pagkain. Anyway, ito nga pong nakalagay sa shirt nila, naghawa ni Henyo Master Joey De Leon, or mayroon siyang ambaga sa paggawa nito ka-OG. Masasabi ko naman na mas maganda pa rin ito gawa noong 1980 kaysa sa gawa ng 2024 version ng Tape Inc. Biruin nyo guys yung diferensya, 1980 versus 2024 version. Mas maganda pa rin yung 1980 version ni Henyo Master Joey De Leon kaysa dito. Grabe, 2024 na, wala pa rin po kayong creativity. Ay, nako po. Tapos magtataka pa ang mga yan. Bakit binabati ko? Hindi na lamang daw lubayan. Bakit kayo ba nilulubayan ng TVJ? Hindi rin naman Panay pa rin kayo ng batikos at the same time, apila pa kayo ng apila. Ayaw pa rin ninyong ibigay sa TVJ ang Itbulaga. Kahit ganyan na ang naging desisyon ng korte. Anyway, sabi dito, congratulations TVJ. Legit American solid. Feeling ko yung panalo nyo. Congrats, God is good. Ipinakita niya sa buong mundo na hindi nagtatagumpay ang kasamaan at kasinungalingan. Laging ang katotohanan ang nagwawagi. God bless your show. And ang sarap daw po sa pakiramdam. Yung E-ATMA Bulaga na Happy New Year mga Dabricats. God bless mula kay Virgilio Estigoy. Magandarang umaga po sa iyo. Anyway, ngayon naman pag-usapan nga natin ang tungkol dito sa statement ng GMA Network ka-OG na kung saan meron pong bahagi dito ng GMA statement na nakapagpawindang sa iba pong mga legit Dabricats. So, basahin ko lamang pumuli sa inyo yung statement ng GMA Network. GMA statement on the case filed by TVJ against TAPE and GMA. For accuracy and clarity of the public, the Regional Trial Court clearly found that GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair competition against the plaintiffs or ang TVJ, as it was merely complying with its contractual commitments under its airtime agreement with co-defendant Tape Inc. In fact, the court found that GMA was a mere nominal party to TVJ's suit, and the latter never claimed any damages in their complaint as against GMA. We will comply with the directive of the court
on the airing of Itbulaga episodes in our platforms. At ito pong panghuli, nevertheless, the GMA Network will refer the matter to our external counsel to avail of the proper remedies before the appellate courts. So ayon, nevertheless, GMA Network will refer the matter to our external counsel. So ibig sabihin ay talagang kukonsulta po ang GMA Network. Siguro kukuha sila ng attorneys sa labas, ka-OG, alam naman natin na puro attorneys. Ang mga yan, Attorney Annette Gozoin, Attorney Felipe Gozoin. So, from the word external counsel. And ito daw ay to avail the proper remedies before the appellate courts. So, reres back ang tingin ko dito sa GMA Network. Reres back ng TVJ dahil sa pagdamay nila sa GMA Network, gayong sila naman daw, base dito sa kanilang statement na sila po ay nagko-comply lamang sa contractual commitments under airtime agreement with Tape Inc. So parang ang pakiramdam or feeling ng GMA Network ay bakit kami nadamay? Ang kasi ng mga tao ay dapat may say din ang GMA Network. Kasi dapat ay sinasabihan din nila ang Tape Inc. Pero ang katwiran ng GMA ay merong pong kontrata and sumusunod lang sa contractual commitments under its airtime agreement. So, ano kaya ito? Meron kayang danyos na sisingilan ng GMA Network sa TVJ sa damages na sila ay dinamay dito sa issue? Or ano kayang mangyayari? Anong resback ang gagawin ng GMA Network kung sakasakali man na tama ang kutob ng mga netizen at legit Dabarkads? So, yun din kasi ang feeling po ng mga commenters natin na may nare-resback ang GMA Network. Pero sa ngayon, ka-OG ay ang importante na sa TVJ ng Itbulaga, and si Attorney Buko naman siguro hindi pa babayaan ang TVJ, at kung ay naman ang nararapat ay kung kailangan magbayad ng TVJ ng danyo, siguro magbibigay naman ng TVJ para matapos na, or po pwede rin na si Attorney Buko sa husay niya mapawala lamang din ang resback nitong GMA Network. Pero sana magkaayos na lamang ka-legit Dabarkads, kasi sana maintindihan na lamang nila ang nararamdaman ng TVJ. So sana na lamang din, since naiipit din naman sila ang GMA Network. Hindi rin naman nila gusto, ka-OG, na umalis ang TVJ sa kanila, 'di ba? Ayon mismo sa GMA Network, wala lang sila talagang, hindi lang talaga sila nanghihimaso kasi nasa tape nga raw ang kanilang kontrata, hindi daw sa TVJ. Kaya hindi nila mapipigilan. And ang katwiran, or ang sabi po ng GMA sa kanilang interview noon, is that hindi naman sa GMA umalis ang TVJ, kundi sa Tape Inc. lang. Meaning, welcome pa ang TVJ sa GMA kagaya ng sitcom nitong si Bossing Vic Soto. Itong si Jose Manalo nagkaroon pa ng tawag dito, naging judge pa siya dyan sa Battle of the Judges. So, welcome pa daw ang TVJ and legit Dabarkads dahil hindi naman daw sa GMA umalis ang mga ito kundi sa taping lamang. So, meaning parang ayaw din nila yung mga nangyayari. Kung ganon, kung tama, ganon ang sinasabi nila, sana naunawaan na lamang nila yung sakit na nararamdaman ng TVJ, kung saan nanggagaling ang TVJ, kaya ganon. So, yun po yung akin, na sana maunawaan na lamang ng GMA Network ang pinanggagalingan, ang sakit na naramdaman ng TVJ. Alam din naman nila yon na masakit talaga ito for TVJ. So, nalinis naman na nila ang kanilang pangalan, na paliwanagan naman na ang TVJ. So, sana enough na, hanggang doon na lamang yun. Kayo ba, ano inyong say patungkol na rito? Samantala, sabi dito ni Miss Risa D sa kanyang comments sa nakaraan nating update, hello Miss Gandara, nakakahanga rin talaga ang brain ni Echo.
kasi magaling rin siyang mag-isip. Sana mabigyan siya ng pagkakataon sa Itbulaga. Anyway, congratulations again dahil malaki ang tulong ng lahat. And TVJ, lahat ng TVJ defenders to update all of us na wala sa ating bansa. Thank you so much again. And about po dito kay Echo, totoo po yan. Nakakahanga din talaga ang brain ni Echo. Yun nga lang ay ewan ko after po na, di ba, Ka-OG, nag-ano po siya, nag-guest po siya dito sa Gimme 5 noon. And then, after, nabalitaan natin na nagtrabaho pala siya dito sa Tape Inc. Although, wala na siya sa Tape Inc. that time kasi 1 linggo lang ata siya doon, 2 linggo. Ka-legit Americans. But anyway, after pong mabalitaan niya ng TVJ, hindi ko alam kung anong naramdaman nila. Kaya, kung lalapit si Echo sa TVJ, maybe tanggapin siya, maybe hindi rin. Kasi sabi ko nga, hindi natin alam kung meron pong tampo na naramdaman ang TVJ. Kasi kinuha nila si Echo sa Gimme 5. Kasi touring nila dito, legit Americans. Tapos biglang mababalitaan, ay, nagtrabaho ka pala sa Tape Inc. So feeling ko may naramdaman din kahit konting kirot ang TVJ doon. Kaya kahit napeflex po siya sa mga vlogs, di ba kay Models of Manila nakikita natin kasama siya, ay parang hindi siya na-approach ng TVJ or wala rin lang talaga tayong alam sa likod, Ka-OG ng mga istorya. Pero yun nga, po pwedeng kunin, po pwede rin pong hindi. So, subukan din ni Echo, di ba? Anyway, sabi nga po dito ni Van Sanity, galing ito sa last paragraph ng statement ng GMA. Nevertheless, GMA Network will refer the matter to our external counsel to avail of the proper remedies before the appellate courts. Nakadepensa ang GMA ngayon. Pero pakiwari ni Batang Maynila to it's at ako na rin na mukhang babawi ng matindi ang GMA ayon sa pagkakaintindi namin sa last paragraph ng statement ng GMA at mukhang kukuha ng kalibreng abogado ang GMA sa labas ng kanilang kumpanya. So, actually, dito natin siya nabasa, Ka-legit Americans. And, ayun nga, nakadepensa ang GMA Network. Karapatan naman nila yon Ka-OG, pero yun nga ang request ng mga tao. Sana, unawain na lang yung pinanggagalingan ng sakit ng TVJ. Kaya, nung, i-replay pa rin ng Tape Inc. ang kanilang mga episodes na kasama ang TVJ without their consent. Sabi naman dito ni Firm Marasikan, maganda rin gabi. More than a lawyer's fee, hindi ka di kaya mas interested si Garduque to redeem her damaged image sa legal circles after 0-4 siya. She may want to pursue the appeal pero sana wag na siya maningil ng fee dahil sobra naman na gusto niya lang malinis sa pangalan. Ano po yung question mark? Para ma-recover sa kahihiyan. Tas maniningil pa siya. So, ayun po, pwede rin Ka-OG na gustong makabawi. Nitong si Attorney Maggie kasi 0-4 na siya 4 na po ang panalo ng TVJ pero si Attorney Maggie 0 pa. Pwede kasi galing tandaan natin si Attorney Maggie, galing po yan sa isa ring mabigat na kaso ni Vong Navarro at napanalo daw po niya yon. So baka gusto rin lang niyang bawiin or makabawi. Malaki rin kasi impact po sa mga attorneys na nananalo ka sa mga mabibigat na kaso, sa mabibigat na laban. So kayo ba Ka-OG, ano inyong say patungkol dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.